pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sapagkat pag sinasabi mo ito, may nangyayari. Amen na kapatid? May nangyayari ba? Yes. Sapagkat pinagpapala tayo in our spirit, kung hindi man in our soul, kung hindi man in our body. Amen na kapatid? Because sabi nga ng Macarius Life natin, Macarius Life is not about just money. It is all about all the blessing na binibigay ng Diyos. Ang buhay nyo ba ay blessing kay Lord? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Alright, so let's move on. We are on the series entitled Moving Forward with God. And our lesson for today is entitled Keep Moving Forward. Sige nga, sabihin natin, Keep Moving Forward. Sa Tagalog ay abante. Sabi sa katabi, abante! No? Kailangan umusad tayo. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Dapat ay umusad at umabante na tayo. Can I hear amen? And this has been a reminder for us since nung last 7th anniversary natin na ang tempo natin dyan ay keep on keeping on. Keep doing what you are called to do. And it so happened, ganun din halos yung ating tema for the 10th anniversary. Keep doing what you do best. Can you hear amen? Kasi gusto ng Diyos, nagmo-move on ka. May ginagawa ka para sa Kanya. So, this lesson is about moving forward. In our key verse is found in 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Handa na po ba tayo mag-aral? Let's study the Word of God. 2 Corinthians 4, 8, we are pressed on every side by troubles. We are not crushed and broken. We are perplexed or confused, but we don't give up and quit. 9, we are hunted down, but God never abandoned us. We get knocked down, yes, but we get up again and keep going. Amen na kapatid? So napakaganda ng sulat ni Pablo. At sa sulat na ito, tila ba katakot-takot na ang problema na pinagdaanan niya. At para sa isang tao na napakaraming problema, napakadali na lang ang tumakas at sumuko. Tama ba mga kapatid? Kasi hindi na natin kaya. Pero sabi nga po ni Pastor Pressy on our anniversary, next, ayan, knock down pero hindi knock out. Amen mga kapatid? Does that make sense? Yes. Okay, bumagsak, pero hindi pa hilong-hilo. Kaya kaya mong tumayo kasi kasama mo ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos. So, pwede kang bumangon kung hindi ka susuko at may pag-asa kang manalo if you keep on keeping on. Why? Because God is giving us another opportunity to win. Amen po ba? But this time, it is not by yourself. Hindi na ikaw lang ang lalaban. Ano yon? This time, God is with you and God will help you. Amen po ba mga kapatid? Kaya po, bakit si Apostol Pablo ay hindi sumuko? Kasi in the context ng ating pinag-aaralan in 2 Corinthians chapter 4, balik tayo dun sa verse 1 hanggang 7, ang title po nun ay The Light of the Gospel. Ibig sabihin po, may nakita silang liwanag ng pag-asa. And what is that? The gospel, the good news. Sapagkat kung minsan kahit bagsak na ang buhay mo, ituon mo lang ang iyong isip sa Diyos at sa langit. At makikita mo, may pag-asa pa ang iyong buhay. Can I hear amen? Look at this. 2 Corinthians 4 verse 1. And so, since God in His mercy has given us wonderful ministry, we never give up. Verse 2, we reject all shameful and underhanded methods. We do not try to trick anyone, and we do not distort the word of God. We tell the truth before God, and all who are honest know that. No? So sabi niya, hindi namin tinatago ang mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo. Sinasabi namin ang katotohanan, hindi namin ito binabali or dinedistort. Verse 3, next. If the good news we preach is veiled from anyone, pag ito'y natatakpan, it is a sign that we are perishing. Mapapahamak tayo.
And ang Greek word po ng salitang good news ay nagmula po sa salitang euangelion. Sabi nga natin, euangelion. Yan. It means what? Good tidings or good reports of the kingdom of God, soon to be set up, and subsequently also of Jesus the Messiah, the founder of this kingdom. So ibig sabihin, pag sinabing gospel or good news, euangelion, it means yung pag-report, pamamalita ng kaharian ng Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? At kayo po ba'y masaya sapagkat kayo nasa kaharian ng Diyos? Amen. Ang founder nun is none other than our Lord Jesus. And we call that next, the Macarius Kingdom. It is the Macarius life in Christ as we preach the Word of God. Sapagkat pag ikaw po ay nasa loob ng kaharian ni Kristo, Macarius ka. Ibig sabihin, ikaw ay super blessed and happier than happy in the kingdom. Do you believe that, mga kapatid? Amen po ba? Tandaan nyo po ito. Kapag ikaw ay nasa isang kaharian or kingdom ng isang hari o ng isang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos na yon o ng hari na yon. Bakit? Lahat ng pangangailangan mo ay ipoprovide. All things will be covered inside the kingdom. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya nga po mapalad tayo kung tayo nasa kingdom or kaharian ng Diyos. Even so, mas mapalad tayo sapagkat tayo ay nasa loob ng church. Bakit? Sapagkat ang church ay pinagaharian ng Panginoon at dito, narito po ang Diyos na mabait, narito ang mga taong mababait na pwedeng tumulong sa atin para hindi ka bumigay sa iyong buhay. Can you hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Diba sabi ng Matthew 6:33, wala dyan, seek first the kingdom. No? And ano yung kasunod nun sa 34? Do not worry about tomorrow. Amen na kapatid? Kaya kapag nagsisimba ka, alam mo, Lord, pag-uwi ko, alam ko, lahat ng pangailangan ko ay ipagkakaloob mo sa akin. Can you hear amen? And that is faith. Pag hindi mo malampasan ang ganyang pananampalataya, lagi ka na lang maghahabol sa kayamanan. Can you hear amen? Also, ang ibig sabihin ng euangelion is gospel. Sabi nga natin, gospel. And it is the proclamation of the grace of God and salvation through Jesus Christ. Kaya kapag nagpapahayag ka ng ebanghelyo, sabi nga nila, ito ay pagpapahayag ng biyaya ng Diyos, ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang Tagalog ay ebanghelyo. From the Latin word evangelium. No? So, kung narinig na natin yung salita na yon, we will be familiarized with the word evangelion. Pero sa totoo lang, marami po ang hindi nakakapasok sa kaharian or sa Macarius kingdom ng Diyos. Kagaya po ni Nicodemus sa John chapter 3. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat hindi niya nauunawaan ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, you must be born again. Ang sabi niya, anong born again? No? Hindi niya maintindihan. Why? Bakit? Kasi hindi niya lubos na maunawaan dahil sa kanyang patay na espiritu. Can you hear amen? Kayo po ba nang pumunta rito, naunawaan niyo kaagad ang born again? Hindi pa, di ba? Pero nung narinig mo ng salita, tinanggap mo si Kristo, tinuruan ka ng banal na espiritu. Can you hear amen? Look at John chapter 3 verse 1. Let's go back to the story. John chapter 3. After dark, one evening, a Jewish religious leader named Nicodemus, a Pharisee, came to speak with Jesus. No? Si Nicodemus po ay isang pariseo, mataas ang kanyang posisyon sa templo, at siya'y pumunta secretly kay Jesus para kausapin siya. Sabi niya, "Teacher," he said, "we all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are proof enough that God is with you." Sapagkat nung panahon na yon, pag marunong kang gumawa ng milagro, paniniwalaan ka ng tao. And true enough, sabi niya, dahil magaganda ang milagrong ginawa mo, malalaki ang mga milagrong ito, totoo na nasa iyo ang Diyos. Amen? Verse 3, Jesus replied, "I assure you, unless you are born again, you can never see the kingdom of God." Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Dito, ipinakita pa lang ang kaharian ng ano? Ng Diyos. Papaano mo makikita? Unless you are
born again. Maliban na ikaw ay ipanganak na muli. Verse 4, what do you mean? Ayan na ang tanong. Anong ibig sabihin mo? Exclaimed Nicodemus. How can an old man go back into his mother's womb and be born again? Grabe ang tanong niya. How? How? Di karabaw. Amen, mga kapatid? Hindi ko maintindihan. Verse 5, look at this. Jesus replied, the truth is, eto na, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. No? So hindi ka pala makakapasok. Kanina pinakita lang, nakita mo, may langit, may kaharian. Ngayon sinasabi na, are you interested na pumasok sa kaharian na yan? Sabi, you must be born of water and the Spirit. Pero pinaliwanag, anong ibig sabihin nito in verse 6? Verse 6, humans can produce only human life. That is born of water, physical. But the Holy Spirit, look at that, gives new life from heaven. Amen na kapatid? So ibig sabihin pala nito, dalawang beses kang ipapanganak para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano yung unang kapanganakan? Born of water, physical. And the next one is born of the Holy Spirit. You're born again Spirit. Maliwanag po ba, kapatid? Sapagkat lahat naman tayo pinanganak ng nanay natin. Tama ba? May bigla bang sumulpot na lang? Wala naman, di ba? That is your first birth. And the second birth is your spiritual birth. Verse 7, so don't be surprised at my statement. Huwag kayong magugulat. You must be born again. No? Sapagkat yung iba, di ba? Tinatawanan tayo. Ano ka? Born again. Pinanganak ka ulit. No? Paulit-ulit. No? Hindi nila naintindihan na ang ipinanganak sa'yo, hindi ang laman, hindi rin ang kaluluwa, kundi ang iyong espiritu na dating patay. Pumalakpak nga po ang lahat ng na-born again sa kanilang mga espiritu. Are you here with me? And further so, verse 8, sabi pinaliwanag, just as you can hear the wind, but can tell where it comes from or whether it is going, so you can't explain how people are born of the Spirit. So ang paliwanag ni Jesus ganito, nakikita mo ba ang hangin? Nakikita nyo ba ang hangin? Hindi po eh. Pero nararamdaman mo ba? Ibig sabihin ba doon may hangin? Mayroon. Hindi porke hindi mo nakikita ay hindi na totoo. Tama mga kapatid? Sapagkat ang pagiging born again in the Spirit ay hindi kayang ipaliwanag sa physical na paliwanag lamang. Ganun, amen? Verse 9, what do you mean? Ayan, nagtanong pa siya. Anong ibig sabihin mo, Kristo? Nicodemus asked. Jesus replied, you are a respected Jewish teacher and yet you don't understand these things. Tingnan niyo po yan, ha? Si Nicodemo ay isang mataas na respetadong Jewish teacher. Guro ka pa naman. Kumbaga, guro ka ng batas. Sa panahon natin ngayon, abogado. Pero sabi niya, bakit hindi mo maintindihan ang aking sinasabi? Bakit? Sapagkat ang sinasabi ni Kristo ay spiritual na mga bagay na hindi pwedeng unawain ng physical lamang. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Maliwanag na ba sa inyo kung anong born again? Born again is not a religion. Sabi mo, not a religion. It is a relationship with God. Anong relasyon yon? Ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ano ba ang Diyos? Espiritu. John 4:24. At ang mga anak niya ay spiritual na mga anak din. Can you hear amen? Amen po ba? So when you get born again, you have a relationship with God. A father and child or son and daughter relationship. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So, maliwanag na po ba kung bakit tayo nakapasok sa kaharian ng Diyos? Kasi nakita mo na at nakapasok ka because you have been born of the Holy Spirit. So, balikan natin ang ating text, 2 Corinthians 4 verse 4. Satan, the god of this evil world, has blinded the mind of those who don't believe, so they are unable to see the glorious light of the good news, Evangelion, that is shining upon them. No? Bakit madalas kapag ang isang pastor ay nagtuturo, ang mga membro naman ay parang hinihila ang mga mata at napapapikit? Ha?
Tingnan niyo po yan. Sapagkat the God of this world, Satan, hinihila niya ang inyong mga mata, binubulagan niya kayo, sabi niya, huwag kang makinig sa maliit na pastor na yan. Are you with me, mga kapatid? Because this is a good news. Mabuting balita ito. Pero dahil ayaw ni Satanas na marinig mo na ito'y mabuting balita, tatakpan niya ang iyong mga mata. Amen, mga kapatid? What happened? They don't understand the message. We preach about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. No? Binubulagan tayo ni Satanas. At sabi ni Lord, you cannot serve God and money. Hindi mo kayang paglikuran ng Diyos at ng pera ng sabay. Pero marami pa rin ang pinipili na paglingkuran ang tawag ng salapi. Bakit? Kasi nga nabubulagan tayo sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Sabi sa katabi, walang masamang magtrabaho. Magtrabaho ka. Tama mga kapatid? Basta, wag mo lang kakalimutan na habang nagtatrabaho ka, ay naglilingkod ka rin sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Kung yumaman ka nga at naging milyonaryo ka, sa makalawa na may kinuha ka na ng Diyos, sana naipangalan mo yung iyong yaman sa sa gawain ng Diyos. Can you hear amen? Para naging kapakipakinabang pa ito. Are you with me, mga kapatid? Amen. Verse 5, we don't go around preaching about ourselves. We preach Christ Jesus, the Lord. All we say about ourselves is that we are your servants because of what Jesus has done for us. No? Kapag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, ng mabuting balita, hindi namin binibida ang aming mga sarili. No? Hindi natin tinataas kung ano man ang ating nagawa. Kundi, sinong tinataas natin? Si Jesus lamang. Are you with me, mga kapatid? Kaya nga po, kung makikita natin, sa ating harapan, sa ating stage, nakabalandra ang napakalaking pangalan ng Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang ang sukat na ikaligtas ng lahat ng tao. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Verse 6, for God who said, let there be light in the darkness, has made us understand that this light is the brightness of the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. Ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag, nagpadala ng tunay na liwanag na pwedeng makita ng mga tao. Sino siya? Siya ay walang iba kundi si Kristo, the brightness of the glory of God. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. And in verse 7, this is called the treasures in jars of clay. Verse 7, but this precious treasure, this light and power that now shine within us is held in perishable containers, that is, in our weak bodies. So everyone can see that our glorious power is from God and is not our own. No? Yung glory ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos ay nakatago sa ating mga katawan. And we call that jars of clay. Ang ating katawan ay isang mahinang lalagyan, pero ito ay pinaglalagyan ng napakayaman na biyaya ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Kaya ang ibig sabihin, wala kang may pagmamalaki. Kahit po nananahan na si Kristo sa iyo, kung hindi mo gagamitin ang ilaw na yan, brothers and sisters, ang dapat lamang maitaas ay hindi ikaw, kundi dapat ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? At dito na po sinabi ng Apostol Pablo ang verse 8 and 9. Tingnan nyo po yan. Ito yung binasa natin kanina. We are pressed on every side by troubles, puro problema, but we are not crushed and broken. Wow. We are perplexed, but we don't give up and quit. 9, we are hunted down. No? Hinanting na tayo. But God never abandoned us. We get knocked down, but we get up again and keep moving, keep going. Amen na kapatid? So, meron pong isang kanta na sabi, yes, Lord. Diba? Yes, Lord. Yes, Lord. I'm pressed, but not crushed. Persecuted. No? But not abandoned. Amen mga kapatid?
Kasi ang tanging dapat gawin lang natin ay sabihin, yes Lord, nagtitiwala tayo sa ating Diyos na buhay. Ano man ang gawin ng tao sa iyo, hindi ka magagapi kasi kakampi mo ang Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hindi ka iiwan ng Diyos. God will never abandon us. Amen na kapatid? So ang tanong ngayong umagang ito ay, kaya mo pa ba? Answer this honestly. Gusto mo pa bang magpatuloy? O pagod ka na? Sa mga pagod, pwedeng magpahinga. Amen na kapatid? Pero kung pagod ka na, ano kaya ang maganda nating gawin? Sabi ni Vince Lombardi, he said in his quote, look at that, winners never quit and quitters never win. Ang mga nananalo, hindi umaayaw. Pero yung suko ng suko, laging umaayaw, kailanman hindi ka mananalo. Alin ka sa dalawa? Are you a winner or are you a quitter? Ha? Are you a winner? Nako, hindi na naman binigay ni Lord ang prayer ko. Ay, nako, hindi na maganda ang service namin. Brothers and sisters, are you going to win this or are you going to quit? Amen na kapatid? Ang mentality ng isang champion is to never quit. Amen na kapatid? Amen po ba? Mas pipiliin pa nila na yung kalaban nila ang sumuko kaysa sila ang susuko. Amen na kapatid? Sabihin sa katabi, brother, sister, huwag kang mag-quit sa Diyos. Don't give up on God. Can you amen? Palapakan natin Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Kasi pag nag-quit ka na, wala ka ng chance na manalo. Tama mga kapatid? Sumuko ka na eh. Amen? Amen. So today, let me share with you the first part of our lesson and how to keep moving forward with God. No? Isa lang po ang bibigay ko sa inyo ngayon. Number 1 is keep moving on. No? Paano ba magpatuloy kasama ang Diyos? Keep moving on. Paano nga ba mag-move on? Madali bang mag-move on? Lalo na kapag ka ikaw ay galing sa napakahirap na sitwasyon. Mahirap. Amen na kapatid? Pero pinapayuhan tayo, brothers and sisters, keep moving on. Tuloy lang. Amen na kapatid? Abante. Kahit mabagal, kahit usad pagong, basta keep moving on. Philippians 3:13 says, no, dear brothers and sisters, I am still not all I should be. But I am focusing all my energies on this one thing. No, lahat ng lakas mo, dito mo na ilagay. Forgetting the past and, look at that, looking forward. No, moving on, moving forward. Looking forward to what lies ahead. Amen na kapatid? Anong ginagawa ni Pablo? Kinakalimutan na ang past at tumitingin siya sa hinaharap. Amen na kapatid? So, next, sabi dyan, forgetting the past. Sabi nga natin, forgetting the past. No? Kalimutan na ang nakaraan. Amen na kapatid? Amen po ba? Paano ba natin masasabi na nakalimutan mo na nga ang nakaraan? Example, kung kami pong dati ay nakatira doon po sa aming street, sa Leviticus, sa aming tinitirhan, sabi ng aming mga kapitbahay, hindi na namin kayo nakikita doon. Sabi, siyempre, ang sagot namin, kasi we don't live there. Hindi na kami nakatira doon. Can you hear amen? Amen po ba? Same thing with our past. Bakit hindi na nila makita yung dating ikaw, yung dating mga bagay na nangyari sa iyo? Kasi you don't live there. You don't stay there. Nag-move on kaya may nagbago na sa iyo. Can you hear amen? That means you forget the past. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. At sabi nga po ng isang quote, you don't need to move on to a new place to begin again. All you need is what? A new mindset to start over. Sa Tagalog, hindi mo naman kailangan umalis. Hindi mo kailangan lumayo, no? Ibaling mo lang ang isip mo sa mas mahalaga. Ano yung mga mas mahalaga? Ministry mo. Amen na kapatid? Yung mga kapatiran at higit sa lahat ang ating Panginoon. Then you can keep moving on. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Kasi sabi diyan, the best way to forget the past is what? To build new memories. Amen na kapatid? Gawa tayo ng bagong mga memory.
mga memory na, naglilingkod si brother, si nanay nakapagdala na, diba? Si sister, ilan ang dala mo? Tinulungan siya. Can you amen? And this 10 years na tayo po ay lumalakad sa ating anniversary, yun yung ating i-build na pagdating ng taon na ito, bawat isa sa atin ay nakapagdala ng kaluluwa sa ating Diyos na buhay. Hindi lang si pastor ang magiging masaya, kundi ang kalangitan. Sabi, sapagkat isang kaluluwa lang ang madala mo sa Diyos, buong kalangitan ang nagbubunyi at nagdiriwang. Can you amen? That is the memory na gusto ng Diyos sa atin, to bring one soul for Jesus. Can you amen? Amen. Whether it's moving on from past relationship, past disappointments or hurts, or past sin, remember, ano po yan? Next, God has a plan for you. Sabihin sa katabi, God has a plan for you. And His plans for you is not in the past, it is in the future. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. May plano ang Diyos sa iyo. At ang plano niya, wala na dun sa dati. Tapos na yun eh. Ang plano niya is what's lie ahead in the future. Jeremiah 29:11, nabanggit kanina, I, si God alone, know the plans I have for you. Plans to bring you what? Prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. Amen na kapatid? Hindi para saktan ka, pahirapan ka. No, but prosperity. Ito ay pagbibigay sa iyo ng magandang future na inaasahan mo. Lord, alam ko ngayong 2010 ay magandang pasok ng taon, magandang trabaho, magandang pag-aaral, magandang pamilya, magandang church, magandang ministry para sa iyong kapurihan. Can you amen? Amen po mga kapatid. And God already sees that. Plano ng Diyos na pagandahin ang iyong buhay. Ang tanong na lang ay ikaw, may plano ka ba para sa Diyos ngayong taon na ito? May plano ka ba sa iyong buhay ngayong taon na ito? Kasi kung wala kang plano, wala kang aangkasan na magandang pag-asa sa hinaharap. Can you hear amen? John chapter 10 verse 10, a thief is only there to steal and kill and destroy. I, Jesus, came so they can have real and eternal life. Wow. More and better life than they ever dreamed of. No? At totoo po ito. Once na naging anak ka na ng Diyos dahil kay Kristo, ikaw po ay magkakaroon ng real and eternal life. Buhay na walang hanggan. Gusto niyo po ba ng buhay na walang hanggan? Ito po'y seguridad na kahit mamatay ka ngayon, uuwi ka sa langit. Can you hear amen? Amen po ba? What else? More and better life. Na kung dati ang kinakain mo lang ay fried chicken, ngayong taon na ito, pagagandahin pa ng Diyos, lalagyan niya ng sauce. At magiging lechon pa. Amen mga kapatid? Kasi gusto ng Diyos, better life para sa iyo. O kaya naman, kung mataas ang kolesterol mo, aalisin niya yung fried chicken, lalagyan niya ng gulay. Amen mga kapatid? Kasi gusto ng Diyos na maging malusog ka ngayong taon na ito. Do you get that mga kapatid? Amen po ba? Kasi naging anak ka na ng Diyos at ang Diyos ang mag-aalaga sa iyo. Can you hear amen? Kailan ba tayo naging anak ng Diyos? Nung tinanggap natin anong birth certificate natin? Ulitin natin, John 1:12. But to all who believe Him and accepted Him, si Jesus, look at that. He gave the right to become children of God. Amen na kapatid? Kaya hindi porke nag-church, anak na ng Diyos, hindi po totoo yan. Kahit nag-church ka, kung hindi mo tinanggap si Jesus sa iyong puso, hindi ka naniniwala na siya namatay para sa iyo, walang karapatan na ibinigay sa iyo. Amen na kapatid? Sapagkat ang karapatan na ay binigay lamang sa mga naniniwala at tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala at tumanggap kay Jesus. Anak ka na ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Christians are a new creation through Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. What this means is that those who become Christian become what? New persons. They are not the same anymore, for the old life is gone. A new life has begun. Amen na kapatid? Pag naging Christian ka na daw, no? Those who become Christian, may bagong buhay ka na. Anong ibig sabihin ng bagong buhay?
bagong pasimula, may bagong pag-asa ka na. Saan yon? Hindi sa iyong katawan, hindi pa sa iyong kaluluwa, pero sa iyong born again spirit. Can I hear amen? Amen po ba? Napakahalaga nun kasi naging anak ka na ng Diyos. Alam mo ng mga salita ng Diyos. Kaya ngayon pag may problema ka, hindi ka na lang basta tumalapit sa kung kani-kanino, mas lumalapit ka na sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. So, now it's time to move forward and imagine if Peter, Paul, and David and more never move on from their past, no? Baka hindi tayo naging Christian ngayon. Baka hindi po nagawa ang Biblia na ating pinag-aaralan at baka hindi natin nakilala ang Diyos na buhay ng Biblia. Can you hear amen? Amen po ba? Tatanungin ko kayo, gusto mo bang masama ang pangalan mo sa mga nagpapatuloy sa gawain ng Diyos? Napag-uwi mo sa langit, nandun ka sa roster, asa yung pangalan ko sa mga naglilingkod. Amen na kapatid? So, kailangan natin magpatuloy and move forward sapagkat yan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Can you hear amen? But the question is, next, why some people cannot seem to move on? No? Bakit may mga ilang tao na ayun pa rin, kung ano yung style nila last year, ganun pa rin hanggang taon na ito, at hindi sila makausad. Anong sagot natin, everybody? Because of excess baggage. Sabi nga natin, excess baggage. No? May mga karga na sobra. May mga pabigat na hindi naman kailangan. Pabigat, kaya hindi sila makamove on. Ang tawag doon ay excess baggage. Amen po mga kapatid? Pero inaasahan ng Diyos na kahit ikaw po ay nahihirapan, dapat nagpapatuloy ka. Sapagkat sabi sa Hebrews 12:1, next, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, look at that, let us strip off every weight that slows us down. Hubarin mo daw anumang mga pabigat na yan na nagpapabagal sa'yo. Look at that. Ano pa yon? Especially the sin that is so easily hinders our progress. And let us run with endurance the race that God has set before us. Amen po mga kapatid? So don't make it easy for your enemy. No? Huwag mong biglang, hayaan mo na lang na manalo si Satanas. Amen mga kapatid? Bitawan mo ang mga pabigat na yan, lalo na daw yung kasalanan, para hindi manalo si Satanas at ikaw ang manalo. Can you hear amen? Verse 2, we do this by keeping our eyes on, kanino? Keeping our eyes on Jesus, on whom our faith depends from start to finish. He was willing to die a shameful death on the cross because of the joy he knew would be his afterward. Now, he is seated in the place of highest honor beside God's throne in heaven. Amen na kapatid? Sa verse 2, ginawang mahalagang example o ehemplo ang ating Panginoong Yesus. Bakit? Sabi sa verse na yan, hinayaan ni Kristo na maghirap siya. Sige, okay lang. Bakit? Kasi tinignan niya yung hinaharap pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ano yon? He is seated in the place of highest honor. Siya ngayon ay naluklok sa kanan ng ating Diyos Ama sa langit. Amen na kapatid? At siya ngayon ay nagahari kasama ng ating Diyos na buhay. Amen? Ganon din tayo. Sige, palapakan natin ng Diyos. Kung ganon din po tayo. Kahit mahirapan tayo ng mahirapan, ang tignan natin, pag-uwi natin sa langit, kokoronahan ka ng Diyos with highest honor. Amen na kapatid? Na ikaw ay hindi nag-give up at nagpatuloy ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya sabihin sa katabi, don't give up. Keep serving the Lord. Can you hear amen? Amen. So, para magawa natin yon, anong gagawin natin? Next, get rid of excess baggage. Sa Tagalog, alisin mo. Alin ang mga pabigat sa iyong buhay. Amen na kapatid? Amen po ba? Kasi hindi ka makakausad. No? May pabigat eh. Tama ba mga kapatid? Alisin mo na ito para makaabante tayo. Can I hear amen? Now, whenever you fly, whether it is local or international, no? Pag ikaw ay sumakay sa eroplano, laging tatanungin sa'yo, do you have excess baggage?
No? Ang tanong nila, meron ka bang mga sobrang karga? No? Ako po, naalala ko noon, nung ako pa papunta sa Saudi, year 2008, ang nanay ko mas excited pa sa akin. Bakit? Kasi siya na ang nag-impake ng bag ko, ng aking baggage. No? Now, pagdating ko po doon sa airport, no, excess baggage ako. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung i-check ko yung bag ko, puro pala sayote. Sinaksakan ng nanay ko kasi ang thinking nga daw, mahal ang sayote doon sa Saudi. Kaya dalan mo yung kuya mo. Ano nangyari? Iniwan ko lang din. Bakit? Kasi mahal, may bayad ang excess baggage. Malaki po. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Ganon din tayo. Pag may excess baggage ka, gagastos ka ng mahal. Pagbabayaran mo. Amen mga kapatid? Ang susunod na tanong ay, did you pack it yourself? Kung ito is excess baggage, ikaw ba ang nagkarga nito? No? Sapagkat madalas, minsan tulad nga nun, hindi ko alam, marami palang nilagay kasi hindi ako ang nag-pack or naglagay nun. Pero amusingly, sometimes, alam natin na tayo ang naglagay ng mga gamit na iyan, pero ayaw mo pa rin alisin at hindi ka makausad. Kasi nga, excess baggage po yan. Can you hear amen? Alisin mo na. Sabi sa katabi, alisin mo na. Para makausad ka ngayong 2026. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, sabi dyan, next, excess baggage is expensive for life. Sabi nga natin, expensive. No? Mahal yan. It slows us down. It weighs us down. And when we travel, characteristically exhausted by having to carry all this extra stuff around us. Most of what we have packed is unnecessary. No? Madalas, di ba, pag nag-travel ka, yung mga sinaksak mo sa bag mo, hindi mo naman talaga kailangan. Pero iniisip mo kasi, itong bagay na ito, dyan lang yan sa bag ko. Kasi iniisip mo, naniniwala ka, kailangan mo pa ito at hindi mo kailangan iwanan. Tatanungin kita kapatid, may mga isinaksak ka ba sa iyong bag ngayon na dala mo pa last year? Hindi mo naman kailangan. Sabihin sa katabi, iwan mo na. Alisin mo na para makausad ka ngayong 2026. Shout amen. Ito man ay katamaran, ito man ay galit, ito man ay pagpapasawalang bahala sa iyong trabaho. Amen na kapatid? Alisin mo na yan para umasenso ang ating buhay ngayong 2026. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. A classic example is King Saul. Next, King Saul is the Israel's first king and he carries excess baggage. He had emotional and physical baggage. And kung babasahin mo sa 1 Samuel 10, verse 20 to 24, when they are looking to crown him king, he is found hiding. No? Nung kukoronahan na siya, nagtago siya sa kanyang mga baggage. Ano yung baggage ni King Saul? Sabi po rito, ang kanyang inferiority complex from the past ay ang pamilya niya is least among the clan. Hindi silang pinakamayaman, hindi silang pinakamahusay, hindi silang pinakamarami. Kami ang laging kulelat sa lahat ng mga pamilya. Kaya hindi niya matanggap na siyang gagawing hari. At siya ay galing sa isang maliit na baryo, maliit na probinsya, kaya hindi kinikilala ng maraming tao. Can you hear amen? Ang tawag doon, inferiority complex, which plagued him, no? Na talagang kumalat sa kanyang buong sistema. Ikaw ay galing sa probinsya, hindi ka marunong magsalita, wala kang natapos, hindi makikinig ang tao sa'yo, wala kang pera. Tama mga kapatid? Pero dahil pinaniniwalaan niya ang mga bagay na iyon, nagkaroon siya ng takot na maging hari. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. So the question is, what is excess baggage? Ano nga po ba yung mga excess baggage? Everybody? Anything you carry around that drags you down and prevents you from pulling your purpose, usually something that you should leave behind because it is not good for you. No? Napakadaling intindihin natin. Ito yung mga naghihila sa'yo pabalik, pinipigilan kang umusad, at usually po, dapat iniwan mo na,
pero ayaw mong iwanan. Pinapaiwan kasi hindi mo naman kailangan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. May mga bagay na kailangan mo para ikaw ay makausad sa biyaheng ito ng 2026. Pero may mga bagay na basura. Sabi nga natin basura. Nakokolekta natin habang tayo naglalakbay at lagay ka ng lagay sa iyong bag kaya nagiging pabigat lang sa iyong buhay. Hindi ka maka-move on. Can you hear amen? At minsan yung basura na yon, pag nakita mong hindi mo na kailangan, itinatambak mo sa iba. Tama mga kapatid? Tama ba? Na hindi nagiging pakinabang sapagkat sila rin po ay natatapunan ng masamang ugali, basurang salita at mga basurang gawa na iyong inipon sa iyong bag. Are you with me mga kapatid? So, let's take a look at what kind of excess baggage do you carry around. Ano-ano ang mga pwede nating madala na mga excess baggage sa ating buhay. Number 1, meron pong 6. Number 1 is, everybody, the excess baggage of past relationship. No? Mga tao na nakasakit sa iyo in the past. Hello? Kaya ang hirap magtiwala sa iba. Maaaring galing ka sa hiwalayan, pangit o magulong relasyon, or even your friends betray you, no? Napabayaan ka ng magulang mo, ikaw ay naabuso. Either way, our past experience has shaped the person we are, and it prevents us from moving into new relationship and new people that God has bring us in our lives. Can you hear amen? Na minsan dahil ang dami ng mga born again na pumapasok sa church, napapabayaan natin kasi nakafocus ka lang sa nangyari sa iyong nakaraang relasyon. Are you with me, kapatid? Again, next, God's plan for you is not in the past. It is in the future. Do you believe that, mga kapatid? Ang plano ng Diyos, wala na sa dati. Ang plano ng Diyos ay yung ngayon. Can you hear amen? Number 2, the baggage of hurts and disappointment. Sino pa sa inyo may dala ng ganito? No, ikaw ay nasaktan, ikaw ay na-disappoint, you're expecting something, you don't get it. No? Hello, are you with me, kapatid? And sometimes you end up hurt, ikaw ay nasaktan. Do you know that hurt people hurt people? No? Ang taong nasaktan, nananakit din ng iba. Tama ba, kapatid? Kasi nga, ang kanilang mga nararamdaman ay hindi nila ma-contain. Pero sabi ng salita ng Diyos, Psalms 147, verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Amen na, kapatid? Si Kristo, kaya niyang pagalingin kahit ang iyong kaloob-looban. Minsan, yung sakit sa katawan, pag ininuman mo yan ng gamot at tamang pahinga, makakabili ka sa butika, mawawala na. Tama mga kapatid? Pero walang gamot sa kaluluwa. Ang tanging kayang gumamot sa ating hurts and pains in our mind, emotion, in our will, in our soul, is none other than Jesus. Ano sabi? He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Can you hear amen? Wala kang mabibiling gamot dyan. Tanging si Lord lang ang kayang magpagaling ng sakit na yan, inside and out. Can you hear amen? Matthew 11:28 says, Then Jesus said, ano sabi ng Panginoon? Come to me. Lapit kayo sa akin. All of you who are weary and carry heavy burdens, and anong bibigay niya? I will give you rest. Basahin nyo nga mabuti. I will give you pahinga. Kaya kapag nag-church ka rito at nabibigatan ka, baka hindi ka kay Jesus lumapit. Amen na, kapatid? Sapagat kung kay Kristo ka na lumapit, ang pangako niya, brothers and sisters, magkakaroon ka ng kapahingahan sa iyong spirito at kaluluwa. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle, and you will find rest for your soul. 30, for my yoke fits perfectly, and the burden I give you is light. No? Ang pamatok na binibigay ng Diyos ay magaan. Sabi mo nga magaan. Kaya hindi ka mahihirapan eh. Can you hear amen? Amen po ba? Na kapag ikaw ay nagsisimba, dapat nararamdaman mo ang ginhawa sa iyong buhay. Pero wag ka namang matutulog kapag pag oras ng service. Sabi kasi ni Pastor, magkahanap ng kapahingahan eh. Amen na kapatid? Sabi sa katabi, wag matutulog. Ingat po sa mga natutulog. Bakit?
Baka pagkadilat mo, pag titingin mo, wala na kami. Tapos na pala ang service. Can I amen? Pero ang tunay na kapahingahan ay makikita pa rin sa ating Panginoong Hesus. Pumalakpak nga po ang napapahinga ang kanilang spirito at kaluluwa habang nakikinig ng salita ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen. Number 3, yan, mabilis lang tayo. Ano yung mga excess baggage na yan? The baggage of offense. No? Sino sa inyo ang mga may daladalang ganito? Mga baggage of offense. Ano yon? Mga maling ginawa sa'yo. Pinagdamutan ka, minaltrato ka, no? And then, lahat ng yan ay hindi ka ginawang importante, no? No? Akala mo, special ka, tapos biglang hindi pala. So, you are deeply offended. Nasaktan ka. Kaya ngayon, gumaganti ka. Amen na, kapatid? Iwan mo na yan. Sabi sa katabi, iwan mo na yan. Kahit na, nakasakit sila bahala ang Diyos sa kanila. Tama mo, kapatid? Anong sabi ng Diyos? Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Amen na, kapatid? Amen po ba? Appreciate everybody openly. Huwag maging pa-importante. Hindi naman laging sa'yo lang iikot ang mundo. Amen na, kapatid? Minsan hindi ka na pagbibigyan, okay lang. Minsan na-offend ka, okay lang yan. Ang mahalaga, iniisip mo ang iyong kapwa para sa Diyos. Can I hear amen? Amen po, mga kapatid? Amen. Number 4, next, the excess baggage of bitter spirit. No? Pag sinabing bitter spirit, ito po yung spirito ng grudges or resentments. Mga galit, pagiganti. Amen na, kapatid? Ito yung tipong, babangon ako, dudurugin kita. No? Darating ang araw, luluhod din ang mga tala kasi inalipusta ka eh. Diba, mga kapatid? Minsan may nakita ko sa mga sasakyan katas ng ano ba? Inaapi ba? O minamaliit. O, di ba? Parang, ano ngayon kung meron ka na? Di ba? Huwag mo nang ipagyabang. Tama, mga kapatid? Because your success will speak for yourself. Yun na, kapatid? Kahit hindi mo sabihin, makita nila, inaangat ng Diyos ang iyong buhay, basta wala ka ng bitter spirit sa iyong buhay. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid? Kasi yung bitter, mapait yan Nakakain na ba kayo ng ampalaya? Yung juice, di ba, mapait? Hindi maganda, no? Hindi rin siya magiging pakinabang para sa atin. Hebrews 12:15, sabi, paalala, guard against turning back from the grace of God. Let no one become like a bitter plant that grows up and cause many troubles with its poison. No? Huwag nating hayaan na tumubo yung mapait na halaman na yon na nagbibigay ng lason. Hindi lamang sa'yo, kundi sa ibang tao. Can you hear amen? Ang tawag doon ay bitter spirit. Sabihin sa tabi, huwag ka ng bitter. Huwag ka ng ampalaya. Amen, kapatid? At huwag ka ring patola. Can you hear amen? Amen. Are you still with me? Alright. Number 5. Malapit na po tayo. 6 po ito. Number 5, everybody. The excess baggage of secret sin. No? Mga kasalanan na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Amen na, kapatid? Kaya ngayong taon na to, dapat worship leader ka na. Dapat ay tumutugtog ka na. Dapat ay nagtuturo ka na. Pero dahil sa kasalanan na yan, ini-enjoy mo pa, ayaw mong maglingkod sa Diyos. Amen na, kapatid? Na kapag inassign ka ng panalangin, akala mo parang nakokuryente. Bakit? Kasi iniisip mo hindi ka karapat-dapat dahil sa sikretong kasalanan na yan. Sabihin sa katabi, iwan mo na yan. Amen po, mga kapatid? O, sabi ulit dito, sa binasa natin kanina, Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to life of faith, look at that, let us strip off, hubarin mo na, every weight that slows us down, look at that, especially the sin that is so easily hinders our progress. Amen na, kapatid? Ang kasalanan ay magiging pabigat sa iyo para lumago sa ministry. Amen na, kapatid? Kaya sabi ni Pastor, magdala ng isang kaluluwa. Sabi ng iba, kruk, kruk, kruk. Mayroong hindrance. It hinders your progress.
Dapat dumating na yung pinagpe-pray mong bahay, sasakyan, magandang grade, magandang trabaho. Pero dahil hindi mo pinaguhusayan ang paglilingkod mo o hindi ka pa naglilingkod sa Diyos dahil sa kasalanan na yan, hindi dumarating ang pagpapala. Can you hear amen? Amen mga kapatid? May tatago ba tayo sa Diyos? Wala. Basahin natin. Hebrews 4:13. Nothing in all creation can hide from Him. Everything is naked and exposed before His eyes. This is the God to whom we must explain all that we have done. Amen na kapatid? Kaya hindi tinatanggap ang ministry kasi may inaalagaan pang kasalanan. Pero brothers and sisters, hindi ka makakapagtago. Sabihin sa katabi, hindi ka makakapagtago. Hayag sa Diyos, it is like a naked and exposed, no? Sa mata ng Diyos na buhay. Can you hear amen? At lahat ng yan, ikaw ang magpapaliwanag sa Diyos kung bakit hindi mo tinanggap ang ministry na binibigay sa iyo ng Panginoon. Can you hear amen? Handa na ba kayo magdala ng kaluluwa ngayong taon na ito? That is your ministry. Isang kaluluwa lang, hindi dalawa para hindi mahirap. Hindi rin tatlo ha, kung hindi mo kaya. Ilan? Isa lang. Amen kapatid? At ngayong taon na ito, magagawa mo ito kung magbabago ka at isusuko mo ang kasalanan na yan sa ating Panginoong Yesus. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi ng kumpare mo, pare, sama ka sa akin sa church. Sige, sasama ako sa iyo. Ah, talaga? Oo, kasi may nagbago sa iyo. Tama ba kapatid? Saang bang church yan? Kasi gusto ko ring magbago. Tama ba kapatid? Kasi kung sasabihin mo, pare, sumama ka sa akin. Kumari, sumama ka sa akin. Sasabihin niya, ba't ako sasama sa'yo? Parehas lang tayo. Wala namang pinagbago sa'yo. Tama ba mga kapatid? Pero kung ikaw ay may pagbabago, makikita nila, sige, sasama ko sa'yo. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay at kayang magbago ng buhay ng tao. Shout amen. Are you still with me mga kapatid? Amen. Finally, lastly, number 6, the excess baggage of rebellion. No? Kapag ayaw nating sumunod kasi gusto nating gawin yung gusto lang natin. Amen na kapatid? Rebellious yun. Sabi sa katabi, rebellious yun. Sabi ng Diyos, magdala ka ng kaluluwa, isa lang. Ayoko! Sabi ng Diyos, magsimba ka. Ayoko! Sabi ng Diyos, magbasa ka ng Biblia. Ayoko! Sabi ng Diyos, manalangin ka na lang. Ayoko rin. Rebellious yan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi akala natin, mas marunong tayo sa Diyos. Sinong mas marunong? Ang Diyos ba o tayo? Ang Diyos ang mas marunong. God gives us clear guidance in His Word on what is good for us, but we rebel against His guidelines. Nandiyan na ang salita ng Diyos. Nababasa naman natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po, hindi issue sa atin na magsimba eh. Kasi ba't nasa 10 utos, ipangilin mo ang araw ng linggo or sabat. Sabi nga nila, kung ano man ang araw ng sabat ninyo. Sa Pilipinas, linggo. Sa Middle East, Biyernes. Sa Israel ata ay Saturday, I believe. Amen na kapatid? Pero ang mahalaga ay alam mo ang salita ng Diyos at sinusunod mo ang salita ng Diyos. Can you hear amen? Why? Next, the Word of God gives us what? Light, liwanag, to move forward on the right direction. Can you hear amen? Minsan ako po talaga, driver po ako, pero minsan may takot akong pumunta sa mga lugar, lalo pag hindi ko alam. Amen mga kapatid? Are you with me? Ganon din tayo. Pag pinapunta ka sa isang lugar na hindi mo alam, kakabaka-baka ka, lalo't eksakto lang ang pera mo. Tama mga kapatid? Pero kung meron kang guide, may ways, may gabay ka, meron kang katabi na magaling sa daan, kayang-kaya mong puntahan ang tamang daan na yan. Can you hear amen? The Word of God gives us light. Pag may salita ka ng Diyos na binabasa, may ipon ka sa iyong puso't isipan ng mga salita ng Diyos. Ako'y Macarius, ako'y super blessed, ako'y happier than happy, ako'y yayaman, hindi ako maghihirap, hindi ako malulungkot. Amen na kapatid? Ito ay magiging liwanag sa iyo para magpatuloy sa tamang daan. Bakit tamang daan? Kasi salita ito ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Marami ka bang kabisadong salita ng Diyos? Amen po ba? Bakit? Kaya sinasabi ni Pastor, magsulat. Para sa akin ba yon? Mayroon na ako. Para sa inyo. Bakit? Psalms 119:105. Your word is a lamp for my feet and light for
my path. Amen na kapatid? Ang salita daw ng Diyos ay lampara para sa iyong paa. No? Para sa mga malapitan na mga hindi mo nakikita. And light for the path. Doon sa malayo. Di ba? Kaya yung mga sasakyan may ilaw para doon sa malayo. Para bumabiyahe ka ay makita mo. Kinari, amen? Ganon ang salita ng Diyos. Ginagabayan tayo. Sabi pa sa baba, Proverbs 6:23, for this command is a lamp, this teaching is a light, and correction and instructions are the way of life. Amen po ba? Mahal nyo bang salita ng Diyos? Pumalakpak nga po ang hindi naiinip na makinig ng salita ng Diyos. Pastor, kahit 3:00 pa yan, sige lang. Amen na kapatid? Kasi naniniwala tayo, ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng liwanag. Amen po mga kapatid? So, the question is this. May bit-bit ka ba na excess baggage? Hello? Ano yung mga dinadala mo? Ito ang mga magsasabi kung uusad ka ba ngayong taon na ito o hindi. Kung ang buhay mo ba'y aasenso ngayon, ang iyong career ba, ang iyong ministry ba ay magiging maganda ngayong taon na ito pag nasagot mo yan. Amen na kapatid? May excess baggage ka ba, kapatid? Whether ito po ay past relationship, no? Disappointment and hurts, offense, bitter spirit, secret sin, or rebellion. Nagre-rebelde ka sa Diyos, iwan mo na yan. Sabi sa katabi, iwan mo na yan. God can turn any bad situation into a good one. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi naniniwala ka may Diyos eh. Hindi man nakuha ngayon, sige, bahala ka Diyos. Anong sabi ng salita ng Diyos? Last 2 verse, Romans 8:28, we know that all things work together for the good of those who love God. Mahal niyo bang Diyos? Nagtitiwala ba kayo sa Diyos? Kahit hindi mo nakuha last year, yung panalangin mo, ibibigay ba ng Diyos? Bakit mo makukuha? Mahal mo ang Diyos. Can you hear amen? All things work together for the good of those who love God and those who are called according to His purpose. Amen na kapatid? Kaya ngayong umagang ito, ang gustong sabihin ng Diyos ay, next, let go and let God. Sabihin nga natin, let go and let God. Amen na kapatid? Para maka-move on ka na. Amen? Para makausad ka na sa iyong ministry. Hawak ni Lord ang future mo, kapatid. Huwag mong ipahawak sa iba. Amen po mga kapatid? Focus on your ministry. Focus on your career, on your study. Sapagkat mas maraming magagandang bagay ang darating sa iyo kung ibibigay mo sa Diyos ang iyong buhay. Amen mga kapatid? Kapit ka lang. Amen? And move forward. Sabi nga po ni Kuya Christopher last week, di ba? Ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Hindi ka lang nakaupo dyan. Sabi sa katabi, mag-ministry ka. Mag-serve ka sa Lord ngayong 2026. Pastor, wala akong alam gawin. Mayroon, magdala ka ng isang kaluluwa para sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Last verse. Sige, tayo tayong lahat. Last verse, 1 Peter 5:7. Everybody, give all your worries and cares to God, for He cares about what happened to you. Kapit lang. Ano man ang nangyari sa iyo, ano man ang pag-aalala mo, God cares for you. God cares what happened. Amen na kapatid? Ito man na hindi naging maganda para sa iyo, alam na alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Because God cares for His children. Can I hear amen? Shall we pray? Tayo po yumukot pumikit. Lord, thank you for bringing my attention to what I am carrying with me in my life. Lord, salamat po sapagkat pinaalala mo sa amin na may mga dala-dala pa kami na nagpapabigat sa amin in our ministry, in our life, in our career, mga sa aming pag-aaral, Panginoon. Pwedeng ito po yung mga masasamang habits, katamaran, pagbubulakbol, pagpapabaya. Lord, patawarin mo po kami. Sapagkat ang mga bagay na ito hindi namin kailangan, napakalinaw. And yet,
pinangahawakan pa rin namin, O Diyos. Kaya Lord, give us the power, the courage, na alisin na ito sa aming mga baggage. Iwan na. Nang sa ganun, makausad kami, at hindi lang makausad, kundi mas mabilis na makakilos para sa nais mo sa aming buhay ngayong 2026. Panginoon, naniniwala po kami na ang mga excess baggage na ito ay may purpose sa aming buhay kung bakit mo inilagay. At nakita na namin, kaya Lord, aalisin na namin ito para magawa namin ang mga purpose na nais mong gawin para sa amin ngayong future 2026. Your plan for us is not in the past, it is in the future. And Lord, naniniwala kami na ngayong taon na ito, ang bawat isa na narito ay makakapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagdadala ng isang kaluluwa. It could be their family, mahal nila sa buhay, kaibigan, kaklase, kapitbahay, mahal sa buhay, kakilala, na mahalaga sa kanila, Panginoon. Sapagkat hindi kami papayag na kami lang ang pupunta sa langit. Lord, hanggat maaari ang aming buong pamilya, buong kaanak, ay magkita-kita sa langit, Panginoon. Kaya Lord, gamitin mo po ang kapatid na ito para hindi pa mahuli ang lahat, na kami po ay magdala ng maraming kaluluwa para sa iyong ubasan, Panginoon. Thank you so much, Lord, sapagkat naniniwala kami na ikaw lamang ang aming tulong at kakayanan. We can do all things through Christ who strengthen us. Kaya hindi kami magsasawa na maglingkod sa iyo at patuloy na mag-move forward sapagkat kasama ka namin. Maraming salamat po. Anumang mga kabigatan na nagpapabagal sa amin ay amin ang isinusuko sa iyong mga kamay, Panginoon. Kunin mo na ito, Lord. Binibigay na namin sa iyo. At palitan mo ito ng bagong pag-asa, bagong buhay, bagong panimula, kasama ang iyong mga pangako at salita, at kasama ka, kasama ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya Lord, we will be prosperous, we will be super blessed this year, sapagkat kasama ka namin at naniniwala kami na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ito pong aming samot panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Ano pong ating Macarius Challenge? Everybody, move on and move forward with God. Isa pa nga po, move on and move forward with God. Isama mo ang Diyos. Amen, kapatid? At kapag kasama natin ang Diyos, lahat ng ating plano ay magtatagumpay. To God be all the glory. Are you blessed? Super blessed. Kung tayo po'y na-bless, pagpalain din po natin ang gawain ng Panginoon. Let's proceed with our grace giving. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!